Nakaupo si Exe Tianyang at nakayuko. Nasa likuran niya si Zuo Fan na tahimik na nakatalikod. Tinanong ni Exe Tianyang si Zuo Fan. Tinanong niya kung iligtas ba ni Ning-er ang pamilya nito ngayong umalis na ito. Hindi sumagot agad si Zuo Fan. Tahimik lang siya at nakatingin sa malayo. Pagkatapos ay nagsalita si Zuo Fan. Sinabi niyang sa ngayon ay pansamantalang ligtas ang pamilya ni Ning-er. Idinagdag pa ni Zuo Fan na sa oras na mamatay si Ning-er bilang sakripisyo, sabay-sabay na mamamatay ang lahat ng miyembro ng Zhu family. Nagulat si Exe Tianyang sa narinig. Tinanong niya kung pansamantala lang ba talaga ang kaligtasan ng Zhu family. Mahigpit na kinuyam ni Exe Tianyang ang kamao niya. Tinanong niya si Zuo Fan kung bakit pinayagan nitong umalis si Ning-er. Tahimik lang si Zuo Fan. Pagkatapos ay sumagot siya. Sinabi ni Zuo Fan na kahit papaano, sa oras na mamatay si Ning-er, iisipin itong nailigtas na ang pamilya niya. Nagalit si Exe Tianyang at sinugod si Zuo Fan. Malakas niyang sinuntok si Zuo Fan sa mukha. Bumagsak si Zuo Fan sa lupa dahil sa lakas ng suntok ni Exe Tianyang. Galit na galit si Exe Tianyang. Sinabi niyang ginagamit na naman ni Zuo Fan si Ning-er. Tumayo si Exe Tianyang at tinalikuran si Zuo Fan. Tinanong ni Exe Tianyang si Zuo Fan kung ano ang balak nitong gawin. Matapang na sumagot si Exe Tianyang. Sinabi niyang ililigtas niya si Ning-er. Tumaas ang kilay ni Zuo Fan. Tinanong niya si Exe Tianyang kung siya lang ba. Idinagdag ni Zuo Fan na nasa ikawalong layer pa lang ng Bone Forging Realm si Exe Tianyang. Tinanong niya kung paano nito lalabanan ng isang Chanchuan Master. Ipinaliwanag ni Zuo Fan na nakita na ni Exe Tianyang ang malaking pagkakaiba ng Bone Forging Realm at Chanchuan Realm. Idinagdag pa ni Zuo Fan na ang Chanchuan Realm ay hindi lang basta nakakalipad sa langit. Ang bilis ng isang Chanchuan Master ay hindi rin maihahambing sa bilis ng nasa Bone Forging Realm. Hinamon ni Exe Tianyang si Zuo Fan. Tinanong niya kung ano naman kung ganoon. Sinabi ni Exe Tianyang na mas mabuti pa iyon kaysa sa walang gawin. Ipinaalala ni Exe Tianyang na noong nakaraan ay malinaw na may pagkakataon silang talunin ang 7th Elder. Ipinaliwanag ni Zuo Fan na noong nakaraan ay sila ang nag-ambush sa 7th Elder. Maayos na naitayo ang array kaya nanalo sila. Idinagdag ni Zuo Fan na sa loob ng array, kahit gaano kabilas ang isang Chanchuan Master ay mahahabol pa rin ito. Pero tinanong ni Zuo Fan kung paano magse-set up ng array ngayon. Tinanong niya kung gagawin ba iyon sa harap mismo ng 7th Elder at aanyayahang lumaban muli. Natahimik si Exe Tianyang. Hindi niya matanggap ang sinasabi ni Zuo Fan. Sinabi ni Exe Tianyang na malinaw niyang naiintindihan ang sinasabi ni Zuo Fan. Pero idinagdag ni Exe Tianyang na hindi katanggap-tanggap na walang gawin si Zuo Fan. Tinawag ni Exe Tianyang si Zuo Fan. Sinabi niyang noon pa man ay alam na niyang hindi mapagkakatiwalaan si Zuo Fan. Idinagdag ni Exe Tianyang na si Ning-er ay nabuhay at mamamatay kasama nila. Ngayon ay mamamatay ito para sa pamilya niya. Dagdag pa ni Exe Tianyang na bilang isang lalaki, dapat tuparin ni Zuo Fan ang pangako nito kahit anong mangyari. Ipinaalala ni Exe Tianyang na nangako si Zuo Fan na ilalabas si Ning-er sa lungsod. Sinigawan ni Exe Tianyang si Zuo Fan. Sinabi niyang kung hindi magagawa ni Zuo Fan ang pangako nito, hindi ito matatawag na lalaki. Idinagdag pa ni Exe Tianyang na hindi na niya matitiis si Zuo Fan kahit ano pa ang mangyari. Sumagot si Zuo Fan na kahit pumunta pa roon si Exe Tianyang, manunood lang ito at wala itong magagawa. Pero matapang na sumagot si Exe Tianyang. Sinabi niyang kahit ganoon pa man, mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa maging duwag. Pagkatapos ay, tumalikod si Zuo Fan at umalis. May dugo sa gilid ng bibig ni Zuo Fan. Ngumisi siya habang naglalakad palayo. Malamig na nagsalita si Zuo Fan. Sinabi niyang sino ang nagsabing wala siyang gagawin. Pumasok si Zuo Fan sa isang kuweba. Sa loob ng kuweba ay may malaking gintong array na nagniningning sa sahig. Tumayo si Zuo Fan sa gitna ng array. May mga simbolo ng liwanag na lumutang sa paligid niya. Itinaas ni Zuo Fan ang dalawang kamay niya. Lumabas ang isang lilang enerhiya mula sa array. Nagsalita si Zuo Fan. Sinabi niyang hindi niya akalaing darating ang araw na mapipilitan siyang saktan ang sarili para mag-cultivate ng mapanganib na pamamaraan. Pero idinagdag ni Zuo Fan na ngayon ito na lang ang tanging paraan para mapalakas ang sarili sa maikling panahon.
Idinagdag pa ni Zuofan na kailangan niyang lumaban sa tusong matandang demonyo. At kung hindi siya mas malakas kaysa dito, hindi magiging 100% ang tsansa niyang manalo. Pinalibutan ng pulang itim na enerhiya ang katawan ni Zuofan. Ang buhok niya ay tinangay ng malakas na hangin. Nagsimulang umikot ang gintong enerhiya sa paligid ni Zuofan. Ang mga mata niya ay nagliwanag ng pulang liwanag. Binanggit ni Zuofan ang dalawang salita. Una ay Heavenly Demon, pagkatapos ay Body Purification. Isang malakas na pagsabog ng gintong liwanag ang bumalot sa buong kuweba. Nagsimula na ang cultivation ni Zuofan. Thank you mga boss, dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter, like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.